na lahat tayo ay pwedeng ipagtanggol ang simbahan o ang pananampalatayang Katoliko. Good morning, good afternoon, and good evening to you, our dear Catholic Faith Defense followers. So, I'm greeting you lahat na lang ng klase ng greetings kasi baka depende ito, kumbaga hindi natin alam, mali mo, sa umaga kayo nanonood nitong video na ito o sa tanghali or sa gabi. So, again, I'm Admin Jess and I'm creating this video to give you 5 things na hindi dapat ginagawa ng mga defensor o apologistang Katoliko. Now the question is, applicable kaya lahat sa atin ito? The answer is a big yes. Applicable siya in a sense na lahat tayo ay pwedeng ipagtanggol ang simbahan o ang pananampalatayang Katoliko. So mahalagang malaman kung ano ba dapat ang dapat natin iwasan. So napakarami naman talaga ng dapat natin iwasan bilang mga defensor Katoliko, but I'm giving 5. So number 1, pag-aangat sa sarili. Na-challenge kang makapagdebate dahil gusto mong ipakita ang galing mo para purihin ka ng iba. So tandaan po natin mga kapatid na ang pakikipagdebate ay hindi pagpapakita ng galing mo. Ito ay hindi tungkol sa atin. Iangat natin ang katotohanan ng Diyos, hindi ang sarili natin. Okay. Number 2. Kakulangan sa control ng emotion. So, lahat tayo, guilty nito. Even I, guilty din ako minsan dito. Nakakaramdam ka na ng galit. Ang usapan ay nagiging personalan na. Tandaan po natin mga kapatid, ang formal debate o discussion ay sagutan ng dalawang panig. Ang debate ay batuhan ng argumento, hindi siraan ng tao. Kapag may galit na, yan ay indikasyon o mensahe para tumigil na. Tandaan, tayo ay dumidepensa, hindi tumutuligsa. Pangatlo, nagpapanggap ka na kayang-kaya mo na. Hindi ka pa ganun katatag sa depensa sa pananampalataya, pero nakikipagsabayan ka. At dahil na pride ka, hindi mo na namamalayang ang mga sagot mo ay hindi na pala naaayon sa turo ng Panginoon sa pamamagitan ng simbahan. Hindi masamang umamin na hindi natin alam ang lahat. Si Jesus man bilang tao ay ipinakita sa atin na likas ito sa tao. Kaya huwag magmagaling, huwag magmarunong. Ang pagmamarunong ay makakabawas sa pagiging effective na apologist or defender mo. Kapag nakita ng tao na walang laman ang depensa mo, mas lalo silang lalayo sa simbahang nire-representa mo. Ito medyo delikado ito mga kapatid. Kasi pwede ka mapagbintangan na heretiko. Okay. Number 4. Crab mentality. Hindi mo sinusuportahan ang kapwa-apologista mo or kapwa-defender mo dahil feeling mo mas magaling ka sa kanya. May page ka, pero hindi mo isinishare ang mga post ng kapwa mo defensor na may page din dahil ayaw mong maunusan ka. Pride. Tandaan, walang kompetisyon sa